Ay, nakakaloka ka. Tama ka na naman. Ipalalabas na ang Sigabo ni Coco Martin sa June 22. Tapos na ang pananabik mo at lahat ng mga nag-aantay itong mapanood. In fact, nung last Saturday, nag-motorcade sa buong Manila ang Sigabo cast. Ang dami na namang casting, malalaking artista talaga na nagkagulo ang buong Maynila dahil kay Coco at sa lahat ng kasama niya sa casting ng Sigabo. Of course, nasa tabi niya ang kanyang may bahay na si Julia Montes na siya ring leading lady niya sa kanyang Sigabo at talagang dun pa lang proven na ang chemistry nila sa pagkagugulo ng mga tao. Gustong-gusto sila talaga. Kaya abangan nyo na yan June 22. Alam mo, maraming natutuwa kasi ang daming natutulungang artista ni Coco. Talagang yung casting ng Ang Batang Quiapo, Ang Probinsyano, sila-sila pa rin, nadadagdagan, nababawasan, pero more or less sila-sila pa rin ang mapapanood natin, ang mga mahuhusay na artista ng teleserye sa Pilipinas. Yung nga ang sabi, sa dami ng natutulungan, natuwan-tuwa sila, pero alam nyo bang marami din na kinukuha ni Coco pero nagbe-beg off muna na wag muna ngayon, parang ganon. Kasi napagod na sa mga sunod-sunod na teleserye ni Coco. Gusto muna nila raw magpahinga dahil yumaman na sila sa dalawang magkasunod na teleserye. Kaya rest muna, kahit hindi muna magtrabaho, marami ng datong. Alam nyo ba, totoo yan hindi yan joke. Yumayaman ang artista, ang writer, ang direktor, lahat yumayaman sa teleserye. Kasi per day ang bayad, tumatagal ng 2, 3. Yung Coco Martin nga, itong huli, 3 taon, pero yung mas nauna noon, 7 years, di ba? Yayaman ka talaga, sipagan lang talaga. Kaya itong mga nagsiyaman na malalaking artista sa teleserye ni Coco, humihiling muna na magpahinga muna. Okay lang naman, syempre, di ba? Para at least ibang casting din naman. Ngayon, tinatapat si Coco ngayon kay Ruru Madrid dahil ginagawa na ni Ruru ngayon ng Hari ng Tondo na hindi pa naman isi-showing dahil umi-airy pa yung kay Ding Dong Dantes ngayon na Master Cutter na napakaganda ring show, teleserye ng GMA7. Ngayon, sa pagtatapat nila sa prime time, very open si Coco, humble na humble si Coco. Hindi niya tinuturing na kalaban si Ruru Madrid. Alam niyang, kumbaga sa ngayon senior na si Coco papapasok pa lang si Ruru. So, support pa rin siya kahit magkalaban man ng time slot kung sakali in the near future. Walang problema, sabi ni Coco, ganun daw talaga ang showbiz, ang labanan, sa rating, sa time slot. Pero sa totoong buhay, walang diferensya. Talagang gusto rin niya si Ruru, gusto rin naman ni Ruru si Coco. In fact, may picture nga sila together. Pag nakikita sila sa mga event, na-excite sila sa isa't isa. At one day, yung sinasabi ko, hindi talaga imposible. Pwede talaga silang magsama in a teleserye. Malapit na yan. I'm sure, hindi yan imposible, mangyayari at mangyayari yan. And for the meantime, syempre, ang init-init ng politika sa bansa. Natanong din si Coco kung papasok ba siya sa politika. Nako, abot-abot ang pagtanggi niya. Ayaw niya talaga, wala siyang panahon sa ganyan. Sabi niya, maayos ang buhay niya, tahimik ang buhay niya, at gusto muna niyang mag-concentrate kung ano man ang ginagawa niya sa pelikula. Na ngayon, hindi na lang siya artista, hindi na lang siya director, siya na rin ang writer ng kanyang own story na si Gabo. Sinakop na talaga ni Coco ang lahat at sa showbiz at wala siyang panahon sa politika. Mabuti naman, Coco. Kung ganon, huwag kang makitulad sa mga ibang artista na nakikigulo sa politika para lang din mangurakot. Hindi mo yan kailangan. Tama ang desisyon mo. Huwag na huwag kang papasok sa politika at sisirain mo lang ang buhay mo. Magpakayaman ka sa showbiz, magpakasaya ka, gawin mo ang lahat at ayusin mo palalo, pagalingin mo pa ang sarili mo sa iyong creativity, sa iyong mga artistic values na pinakikita sa mga trabaho mo bilang aktor, bilang writer, bilang direktor. Talagang dyan ka kikilalanin ng husto at hindi mo yan mapapala. Sa politika,
Di ba? Napakabuting tao ni Coco at alam niya ang kanyang mga desisyon at ginagawa sa buhay. Direk kwentuhan yan. Walang etchingan. Katotohanan.